Plus. Super Junkie Bote sa Double S. Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hulong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot natong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas, welcome diri sa live edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Enero 2, 2025. Mga kapuso, ito may mag-uban na pagtukyan mga dagkong iso. 2026 din, sorry. May mag-uban mga kapuso pagtukyan di mga dagkong balita sa lokal, national ug international. Ipat ko na. Pinakaunang sayop sa 2026 engineer pala. Kaya po mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Para sa mga nagunang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. padayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa napalgang patayng lawas sa usa ka lalaki na Prinsa Karsada diya sa may Magallanes Street, Barangay Ermita, siyudad sa Sugbo kahapon sa tungang gabi atol sa bag-ong tuig. Una niini ang Carbon Police Station 5 nakadawat ni sila og tawag gikan ni alias Annabel, asawa sa biktima nga si alias Jose, umanapalgan kining nagbuyon sa karsada sa baong dapit o adunay lama sa dugo sa iyahang ubos nga bahin sa iyahang lawas. Ang napalgang patay mao si alias Jose, 54 anyos, minyo, way trabaho og taga-barangay Kalubihan ning siyudad sa Sugbo. Matud pa sa asawa ni ini ka alas 11:30 sa miaging gabi, nagselebrar pa og New Year sa Panimay sa iyahang ig-agaw ang maong biktima apan kalit nga mibiya og ila kining gipangita. Kalit na lang kini nilang napalgan kuwa na kinabuhi Daplins Karsada sa may Barangay Ermita ning Dakbayan sa Sugbo. Dugang pa sa magatambay sa maong dapit nga nagtuo silang hubog lang kini og natulog apan nasuta nga patay na di ay kini human unconscious o gadunay lama sa dugo sa ubos nga bahin sa maong biktima. Sa pagkakaroon, ana kini punerarya samtang padayon pang investigasyon kung kinsang nagpaluyo sa maong krimen o kung unsang motibo ni ini. Super Tanking Bote sa Tubules. Sa Pikas Bahin mga kapuso, patay ang 17 anyos ng motorista human mibangga sa mga kahon sabir sa may Barangay Santo Niño, lungsod sa Malabuyok kagabi. Base sa inisyal ng investigasyon, ang kining 17 anyos ng lalaki mga kapuso kay gituho ang hubog diin matud pa gikan kini sa usa ka birthday party. Matud pa nga kusog nga mipadagan ang maong motorista samtang nagbangking-bangking sa iyang motorsiklo. Aba nawagtangan kini og kontrol sa pagmaneho og mibangga sa mga kahon sabir. Tungod sa kakusog sa impact, milupad siya og ang iyahang motorsiklo dayon nalagpot sa karsada nga miresulta sa grabing pagkaangol sa iyang lawas. Dali kining gidalas tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor. Super Tanking Bote sa Tubules. Super Radio. Double S News Roundup.
mga kapuso. Karita sa ba na ito maghihisgotanan diri sa tuang tulumanon sa WS News Round. Super Radio. Katuo dyan ko nga di na ko malipat anang 2025 engineer. Ako bagi nang gipraktisa na tubangan sa samin. 2026. Nagihigayon nga masayop yun. Kailangan. Happy New Year! Anyway mga kapuso, Police Regional Office 7, way natala sa wa sila nakuha or na tala nga incident sa indiscriminate firing sa Central Visayas sa pagsugat sa bag-ong tuig. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Yo pod biya kay ni mga kapuso, kita mo atong nag-viral nga video murag sa Italy man ata to. Pinoy nagdag armas mga kapuso niya pag tungtong sa alas 12 siguro to basa buto-buto na to dito sa Italy. Kuha sa siyang armas, nagpabuto sa siya dito. Ya kuya obera bisag imo nang ihangad ng bala mga kapuso, tiyo na nimos babaw. Sag moingon ka nga pangano dre akong igo, nignaog anang bala. No? Naog na am gini posibleng maigo sa ubos. Mo naog maginantanan. Nang uban nga mahibong sila nganong daay mga stray bullets nga maabot silang ato sa kiba if asa gikan wasa sila kadungog og boto simple gikan tos layo yan inaog ang bala, diba? Kuya na mga anak mga kapuso, kuya maigo mga bata anak saan nga bala. Super Radio. Bikas bahin Cebu Police Provincial Office nagpahigayon og region-wide simultaneous operation gikan sa Disyembre 18 hangtod sa 31 ang resulta sa pagkasikop sa 195 kabaga individual nga pagkasakmit sa illegal nga drogas nagkantidad og 4.75 milyones pesos. Super Radio. Si PPO ni provincial ubay gidi ay ang malingaw sa Yuletide season engineer kapaskuhan og bag-ong tuig. Kini kabuk ilang nadakpan 195. Nang pagkamalas gyud. So good December 18. Ingon nga nganong ni enter. Dang nalagi mo ana. Okay, kini sa mga pulis ato mga kapuso basa adunay mga dagko kayo nga mga kalihukan. Mag-anticipate na po na sila na magbaha po ng illegal nga drugas. Okay, gamiton mo na. Okay, ning sinulog. Sub-sub po ning mga operasyon karon kay klaro ka ay baha na sa ni mga saburis ato. Di lang sabo na ni mga ecstasy party drugs. Parang double time ni ato ang kapulisan karong nga magapanahon na. December kay Pasko nya New Year. Musaka ba yung supply ang demand. Takang demand, so mutaas po ng supply. Naghama mangita. No, dili raman pabilo mo'y dagkutan na ning uban. God. Uban, paasuhon pa rin mga bato. Nato ang kapulisan mga kapuso, sub-subo na. Kaya nga rin magapanahon na. Kung double time mo sa inyong pag-supply sa mga illegal nga drogas, double time sa dito mga polis sa pagdakop, no? Sabi na karong sinulog mga kapuso, sa di ka pantayanan po niyo. Usually, diri na magin madakpan sa Enero ang kanang mga binulto, mga kinilo nga sabo. December, January, na pirmi. Di ka na makakuhan niya. Kapikas bahin mga kapuso, mga ka-e-bike driver nga ni sidelines pagpamaligya og illegal nga drogas ang nadakpan sa sunod-sunod nga operasyon sa kapulisan diya sa Talisay. Inihuman ang unang nga bust operation na tigayon sa Purok Determinado Tabunok Talisay. Undang na lagi mo ana lagi. Super Radio. Kuning uban ito mga kapuso, magduda ning ubang mga e-bike driver tungod ra po ning ilang mga kauban ra sa taka na e-bike driver na ni sideline pa gid okay ra gid unta ning sideline basta di lang gyud illegal sa mo mo nakita ang lain ya kini lang yung pampamaligya og illegal nga drogas inoon okay kayo kay ikaw e-bike ka ighato di mo sabo dali na lang kay itonol kay e-bike mga wa na may cash or ibiyahe ra man nimo ihapit-hapit ra may
termino anak ka ng bangga-bangga, engineer. Sa akong pag-cover og mga police nga mga stories, mga kapuso, mo gina ako nakatunan, bangga-bangga. Abot ang duha ka e-bike. Hunong ka diot, mo andar. Napasa na ito ang item, engineer. Napasa na nila. Kaya ganun, di na mo hunong hapit, no? Magtinanduay na lang, napasa na. Sabi ni mga power sa ning uban. Anyway, mga kapuso, paghimo og mga butang pinagi sa shredded plastic, i-demonstrate ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Super Radio. Kadaghan sa bitaw niya itong basura diri. Usapod siguro ni sa kanang kinahanglan tutukan sa ato ang gobyerno diri Cebu City, mga kapuso, kining environment. No? Environment gyud, mga kapuso, kay hayaan niyo shredded plastic o ba rin gihimong hollow blocks. Mayon tatong magpasud ta og mga kumpanya, kita mismo sa Cebu City uhimo ta og mga magbutang tag company sa ato best bata alit tag mga makinarya nga muhimo ang mga plastic nga hollow blocks. Magamit mo sana gaan pa. Kapikas bahin, mga kapuso, air pollution sa National Capital Region kon NCR. Very alarming tungod sa selebrasyon sa bagong tuig. Matod sa grupo nga nagbantay sa kalidad sa hangin nga Breathe Metro Manila. Super Radio. Hindi nagkahibol nga, kanaghan nagpaboto atong New Year. Gawas pa na, ang katong mga motorsiklo nga nagbinumbahay silang mga tawagan na dyan. Ilang mga tambutso ba? O nawa mo ko kita, karon na ko kakita na engineer nga maggubat og mga tambutso. Kina asugo kina. Umanan pas mga pabuto, fireworks dere, fireworks dito. Dito dyan nakahibol nga niya. Kita pa ba kag bukid sa Manila? Ay, pareha diri Cebu nga naa pa tay mga kakahoyan diri sa Busay. Na may Sudlon, na pa tay mga mountain barangays, na pa tay Talamban, Bitos. Tay mga malubog, mga areas nga bukid ba. Tapos Metro Manila murag kita siguro kag dahon, Riquilids Canal, sagbot. Yung kagkahoy engineer kanang kuan mas minus na kayo. Ano ba ito ako kanang 20 Menya may napaday mga kahoy dia. Dot pa kayo tan-aon, mga kapuso, bugnaw pa. Dito sa Metro Manila suswa na gina, zero na gina. Naunhan na sila sa mga dagko nga mga building ba. Samtong nahitabos karkar, ipatay ang lawas, mga kapuso, nga nakitaan. May barangay Guadalupe karkar. Matud pa sa usa sa mga witness, mga kapuso, ang nakitaan sa Mainit Spring. Kung mailihing patay ang lawas, mga igala. Masin na nasa kanigikan noon ka ng spring, no? So, payam na sa ubang mga bodies of water, sinaanon yun eh. Baka nataga kay makita man sa picture, mga kapuso, nga batuon man nga area. Sinapandol, di ba? Saka siguro kalit ng tubig. Nadasa rin, napandol or natagak. Dagang kayo posibleng nahitabo. Going pag-investigation, mga kapuso, sa patayang lawas. Nakitaan diya sa Mainit Spring sa barangay Guadalupe, Karkar City, mga kapuso. Anyway, hindi pa tayo matusunahan. Palutson sa tali at mga 5. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Kawatag reports, mga kapuso, kapin 5,000 kabaga wanted persons nadakpan sulod sa usa ka tuig. Super Decime, pasok!
Abot sa pansan sa Central District Person ang Central Visayas certified on compensation. Ida sa January 1 iabot sa 25 ang pagkakalitan sa Lilo. Ito sa pagkakot sa point. Super Des, yung ka maklaro Super Des no? Sa imuhang kuan. Palihog na kong kuan na engineer kay ang iyahang audio kay di gyud maklaro, madungog siya pero di maklaro. Okay. Ato lang sa balikon si Super Desime Padilla mga kapuso sa iyang report sa pikas bahin sunod semana nga operasyon or batok sa illegal parking o clearing sa Talisay City. Super Gabriela, pasok! Sa pagkakin ito sila ay kumbali sa mga secretary sa ating operation na ang operasyon ng illegal parking dinis kadalanan sa siyudad sa Talisay. Nakitsab nilang ipatuman ang clearing operation uban sa naglaing-laing mga opisina sa Talisay City Hall. Kini ilang gibalik kanusab sila ni adtong milabayng mga tuig na gumikanusab sa pag-igo sa linog, pag-igo sab sa bagyong Tino dinhi sa siyudad sa Talisay ug sa ubang parte sa dakbayan sa Sugbo. Si Jonathan Tumulak ang pangusa sa siyudad nagkanayon nga daghan nga mga panghitabo nga disgrasya sa kadalangan sa siyudad usa na sa mga hinungdan ini kining illegal nga pagparking dias kadalanan. Hinungdan nga sila sa mga sakop sa City Tuda ang nagtigom sa wa pamubiya sa tuig 2025 og kining tahas ang maong paghawan sa karsada dinhi sa siyudad sa Talisay aron hapsay og mabalik kini ngadto sa mga motorista ang pag-agi nga hapsay diha sa kadalanan. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Atol sa year-end assessment, usa ka traffic enforcer na himong best traffic enforcer sa Cebu City. Super Alan, pasok! Atol sa year-end assessment sa buhatan sa Cebu City Traffic Office, usa ka traffic enforcer nga si Filiadilio Baculi nahimo kining best traffic enforcer of the year din mismo sa dakbayan sa Sugbo. Gumikan na ni gihatagan siya certificate of recognition sa konseho sa dakbayan sa Sugbo isip token nga nagpakita sa iyang kakakugi pag sunod sa iyang trabaho isip traffic enforcer din sa dakbayan sa Sugbo. Si Colonel Winston Pipito ang naghatag sa naisugutan nga certificate of recognition ngadto kang Bacole nga nagpakita sa iyang kakugi human dedikasyon sa iyang trabaho din mismo sa dakbayan sa Sugbo. Ako sa Lamahit sa Jimmy Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio. Balikan tayo si Super Desime Padilla. Super Desime, pasok! Presenting kani klaro na to ang signal ng dapita. Go ahead, Super Des. Niabot sa 5,600 wanted person ang nadakpan sa Tibok Central Visayas sa 2025. Usa kini ka major success reason intensified ban na operation gikan sa January 1 hangtod sa December 31, 2025. Niabot sa 5,687 police operations ang himo na resulta sa pambakop sa 4,620 ordinary wanted persons o kapin sa 1,000 most wanted persons. Kini naglakip sa 273 regional most wanted persons, 381 provincial most wanted persons, 80 city most wanted persons, and 284 municipal most wanted persons, and 14 station level most wanted persons. CPRO 7 Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan Ingon, ang resulta na hinitin agi sa close coordination sa judiciary, intensified enrollment validation, enhanced intelligence sharing, cooperation sa local communities, paghatag ng timely and credible information sa police. Police Destiny Padilla sa Jimmy Super Radio DWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Desime Padilla, Super Alan Mahait ug Super Gabriel Bunhok sa inyuhang mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nagibundakan tag-uwan kagani ng pasadom siguro to alas 2. Nasa ato ang linya si Sir Patrick Limaco sa Pag-asa Magtan. Patrick, maayong hapon. Hello sir, may hapon po dihawag sa atong mga suking tigpaminaw. Ngunit ang pinaka-latest update bayan sa kahimtang sa atong panahon karong
adlaw as of ganihang alas 4 sa hapon. Based sa atong forecast, shear line ang nakapektar sa southern Luzon o northeast monsoon pod ang nakapektar sa northern and central Luzon. Dahil sa laing bahing easterlies pod ang nakapektar sa ubang parte sa atong nasod. Para naman pod sa atong weather condition dinhi sa Central Visayas, makasinati kita og partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms tungod ni aning easterlies. Uga lang usab sa kahintang sa hangin o kadagatan dinhi sa kabisihan lakip na ang Cebu magpadayon gyapon ta na makasinati sa light to moderate nga hangin o ang gikan sa northeast to north o ang atong kadagatan kay hinay ngadto sa kasarangan pod ang mga balod dinhi sa Cebu ang atong kadagatan kay mihunas ganihang alas 5:43 sa buntag ug mutaob unyang alas 9:42 pod sa kagabihion. Temperatura karong adlaw kay naa sa 26 to 31 degrees centigrado ug ang atong haring adlaw kay mo salok ganihang alas 5:34 sa hapon ug mo silang ugmang alas 6:02 sa kabuntagon. Philippine Standard Time alas 5:53 sa hapon ug padayon sa pagpaminaw sa pinakabagong updates gikan diri sa DST Pag-asa Mactan kini si Patay KNP Mako mayong hapon ug magang pingitan tanan. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Patrick Limaco sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa matusunan Plus. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup. Sige hapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Sa maglangan, arita sa ito magahisgutanan. Murag na ido ka mga pateng lawas ang nakitaan na karong adlaw mga kapuso, no? Nahon taning diri sa Cebu City na ata diri sa kinini ang sa maning kasapa. Barangay Pahina San Nicolas, Guadalupe River. Ay nakitaan nga patayng lawas diya mga kapuso. Nya Guadalupe sad, no? Mga kapuso dito sad sa Karkar, no? Puro ni mga Guadalupe mga kapuso ang lugar kung asa ni nakitaan na mga patayng lawas mga kapuso. Kinisad sa Guadalupe Karkar sa Mainit Spring. So, muna mga kapuso, duha, no? Ang kining sa Karkar is January 1 pa man eh. Kining pinakabago is dito sa Pahina sa Nicolas kay kuan sa ni karong adlaw, karong hapuna lang gini mga kapuso. Respondihan na ni karon sa to ang mga pulis diya sa may Guadalupe River bahin diri sa may Pahina San Nicolas mga kapuso. So, kani, no, puros man ay baga dead bodies mga higala. Pagintay information kung unsa gyoy nahitabo aning mga tawhana mga kapuso. No, so, anyway mga kapuso, ang karon manggod is katong sa Pahina sa Nicolas, ongoing pa ang mga polis tuwa pa man sa area. Unahon lang sa taning sa Karkar. Kining nakitaan nga patayng lawas sa Karkar mga kapuso. Nasa ato ang linya si Police Lieutenant Colonel Jewel Nicanor, ang hepe sa Karkar City Police Station mga kapuso. May labot ni ining dead person nga napalgan diya dapita sa Guadalupe River mga kapuso. Super Radio. One-on-one interview. Sir Jewel, maayong gabi. Welcome sa aming programa Double S News Roundup. Ako si Super John Kimbote, Sir Jewel Nicanor.
Yes po, Sir John. Magandang gabi po. Lieutenant Colonel Nicanor po, Chief of Police ng Carcar City Police Station po. O sir, pasensya na po. Pwede po ba kami makahingi ng kahit konting details regarding po dyan sa dead person na, nakita natin dyan sa Carcar City, sir? Opo, sir. Unfortunately, kahapon po, Opo. January 1, around 2:40 p.m. po, 2:54 p.m. po ng hapon po, naka-receive po ng tawag ang ating hotline informing us that meron pong dead body na nakita po along sa Mainit River, sa Sitio Mainit, Barangay Guadalupe, Carcar City, Cebu. So agad po nag-responde ang kapulisan po natin to verify, and upon arrival po doon sa area, yun nga po, nakita po nila isang unidentified male person po na nakataob sa tubig in an early stage of decomposition na po, sir. Medyo bloated na po yung katawan at may ano na po, nade-decompose, nag-iumpisa na po ma-decompose, sir. Sir, sino po yung mga nakakita? May mga naliligo ba doon ng mga oras na yon, or paano nakita yung katawan doon, sir? Actually, hindi po siya part po noong pinaliliguan, sir. Along the river, medyo ano po yung part ng river na yun mahirap pong papuntahan. So, yun po, may nakakita lang po na concerned citizen, kaya po kagad po niyang itinawag. So, nag-responde po ang ating police. Tapos, nagpa-assist na rin po kami together with the CDRRM ng Carcar para ma-retrieve po yung body. And nagpatawag din po tayo ng SOCO ng Carcar to process the scene. Dahil nga po early stage of decomposition na po yung body, they decided na i-turn over po ito sa SACAR kasi kailangan na po ng ilibing kasi nga po decomposing na po yung body, sir. Pero wala pa nag-claim sa ngayon, sir? Wala pang pupunta sa Carcar City Police Station na nag-claim na may mga na-missing or nag-claim dun sa body or na nakita? Yes po, sir. Upon po identification po ng description ng katawan na na-recover natin, nag-coordinate po kami sa mga nearby municipalities po, particularly Barile, Alubinsan, Sibunga, San Fernando, Naga, and as far as Balambad and Tuburan, sir. Baka po kasi meron po silang nag-declare na nag-report sa kanila ng mga missing person. Out of those mentioned, sir, isa pong ang Barile po, meron po silang isang male person po na missing na reported. So, nag-coordinate po ang ating investigador doon po sa pamilya po nung nag-report po na missing na individual para po maimbitahan po, ma-verify po kung yung nawawala pong tao na nireport po nila is the same person po nung sa nakita pong tao po kahapon po ng hapon. Sir, so far, ano sir, nag-positive ba na miyembro ng pamilya nila or... Sir, wala pa pong pumupunta sa station po natin to verify. Ko-coordinate po namin uli para po ma-verify po nung pamilya po if ever po mag-decide po sila na magpunta po sa station po. Sir, yung mga noticeable na lang na mga parang trait ng itong lalaki na nakita dyan sa Carcar, ano po yung suot, may mga description, ano po yung description nitong lalaki, sir? Yung garment po na suot po ng ating founded body upon discovery po, sir, ang suot po ng ano natin is wearing black sweatshirt. Okay. And parang red boxer shorts. Then medyo yung hair po niya, medyo receding po yung hair po based po dun sa verification po ng ating mga first responder po. So yun po yung unidentified male person wearing black sweatshirt, tapos red boxer shorts po ang then parang may suot na bota. I just don't know kung bota nga po iyon, kino-confirm pa po natin kung ano po. Wala siyang mga tattoo, sir? Po. Yun po tinignan una ng mga natin, wala pong identifying marks, tattoo, wala rin pong mga scars. Chinek din po ng natin, yung mga kamay, kung may ligature marks or may tali, wala pong mga nakitang gano'n. Pero kasi nga po, nasa state of early decomposition na po,
Kaya po parang hindi na po noticeable, sir. Kasi marami na po, excuse me for the word, marami na pong uod po yung bangkay po na nakita, sir. Yung height na lang siguro, sir, baka may nakikinig kasi sa atin na ma-familiarize dun sa katawan or sa dead body dyan sa karkar. Ano yung height, sir, tsaka yung body composition? Ano ba? Balingkinitan ba siya, sir? Malaki? Ano yung, sir? Sir, with regards sa body build, sir, hindi po natin masabi kasi nag-bloat na po siya, bloated sir. na pala, Nag-bloated na po yung sir. Pero yung height, sir, mga nasa ano siya? Yung mga height po siguro, sir, mga around 5'6". Yes, sir, mga ganun po. 5'6" po. So, ngayon, sir, is nailibing na. Yes, sir, because based po sa recommendation po ng CDRRM at saka SACAR po, kailangan po mailibing na po yung tao, sir. Ngayon po, if ever may mga magpupunta po sa stasyon to verify, pwede po namin mapaalalayan po sa SACAR to check kung yung mga suot nung founded body po natin will match po dun sa description nung mag-i-inquire po. Okay. Police Lieutenant Colonel Nicanor, ang hepe sa Karkar City Police Station. Sir, wala na akong karagdagang tanong. I hope makatulong itong programa namin na mahanap yung kamag-anak nitong missing person na nahanap dyan sa Mainit Spring, sir, no? Sa Guadalupe, Karkar. Opo. Guadalupe, Karkar City po. Opo, tama po. Maraming salamat po, sir. Thank you po, Sir Nicanor. Super Radio One-on-One Interview. So, lubong na mga kapuso na ino kay pasensya dyo kayo mga nangaon kung ano gudi siya. State of decomposition, mga more or less na nagito sa 3 to 4 days mga kapuso nga nabutang dito. Kunya ako lang yung usbon para sa ito mga kigsuunan nga nawagtangan o kabanay, kaila, missing, no, the past few days, December posible. Ang gisulob atong lalaki naa sa 5'4" ang iyang height, niya gisulob kay itom nga sweatshirt, unya huwa nga boxer shorts niya nasa boots. No, mo na mga gisulob aning tauhan na mga kapuso kining napalgan nito sa Mainit Spring, Guadalupe, Karkar. Unya naa sa 5'6" ang height niya, wala siya klaro nga tattoo mga kapuso, no, na naman sa state of decomposition. Unya nayua sa dito nga area. So far, ang giingon ni Police Lieutenant Colonel Nicanor sa ang barili na ay isa ka missing person. Ay untag mausad ni kay para masulbad ang kaso mga higala. Unya ma-identify, no? Makuha gyud na to if unsa gyud nahitabo nganong naa na siya didto sa Mainit Spring, nganong na siya didto, unsa sa adlaw nilakaw or unsa babagkan. Kung krimen ba ni, at least mahatagan og hustisya. Kung aksidente, at least makahibaw gid ang pamilya mga kapuso. Anyway, sa di pa tamo tusunahan palutson sa Double S News Roundup. Okay mga kapuso, napatay 2 minutes mga higala, no? Ato pa ning mahisgutan ang kining pag-us-us sa ratings ni BBM sa nahitabo nga SWS or Pulse Asia Survey manata ni. Man kana nag-negative 3 pala. Negative 3 in town. No, ang survey mga higala ni BBM, no? Sa gipahigayon nga Pulse Asia Research Incorporated, ang lahi po ni siya. Ang performance rating ni BBM sa Pulse Asia 34. Trust rating is 32. Pero na ato isang negative, no, kay sa SWS, no, kay ang pangutana manggod sa SWS survey mga higala is kining trust and little trust
Si BBM nakakuha ni siya og 38 nga much trust rating. Unya, ang iyang nakuha pod sa little trust kay 41. So kung imo siyang i-minus 38 minus 41, edi negative 3. Ala. Daghan ang way salig niya. So, sa SWS niya, dili niya kumugna-mugna ha. Pinawag din rin nas GMA News Online. SWS nga survey ni adtong November 24 to 30. Hungusbo na, ang mga nisalig ni BBM, 38%. Ang mga little trust, gamay na lang ang pagsalig, 41. Kung imo nang i-deduct, negative 3. No? Negative 3 net trust rating. Ni us-us gikan sa 7% mga kapuso. No? Gamay na lang gani, ni naog pa gini, negative pa. Kana laging magpasalig-pasalig lagi engineer nga naay mapriso nya tawar ko ng agi ron na silang investigasyon na badi agi di ay wapan ikaw mo salig pa badi kang ingana di nga halos mo may agi kamo satisfied ba mo sa investigasyon karon sa kuan di ba sa una sige ba kung ingon ninyo nga salig lang ta kay wamtay laing choice no ang saligan kay siya bitay nagpagawa sa na ay korupsyon. Niya sa inihimo sa kanang ICI mag-imbestigar, inubanan sa ombudsman. Pero sa naman ko doon 2026 zero gyapon tasmat. Engineer, zero gyapon tasmat. Sa di ba sa ko nahibong no ha di na sa kahibulngan kay wa mo giagi no ang tao manggodron gusto na mapriso. Yung mga tao na ni mga gipanghuna-huna nga mga tao nga dapat ipriso pero wala pa gyud na priso hangtod karon mga orasa. Gawas nun pa gyud sila. Gawas nun pa gyud, no pa gyud. Wa pa na pinpoint. Usahay mo ingon ang mga nag-imbestigar nga wala may mga ebidensya nga mo connect nila. Ay nako, kanila magunahon na maminaw kanila ba nga isun tamis bulsa ani niya. Pait yun. Pero wala ko mahibong ha mga mag-negative 3 ang iyang rating. Tungod sa posible dako ang posibilidad nga tungod yun sa investigasyon. May agi niya mga tao sa ubos. Siya ka masatisfied sa resultas investigasyon. May update lang ha, magsugod na ang arraignment ni Diskaya sa 8 kabaga DPWH official sunod simana Lunes, January 5. Sugod na sila niya sa Lapu-Lapu City mga kapuso. Okay, si Diskaya na lang atong kuano na. Truman po ni. Pero pa na mapriso kay kuan pa man i-trial pa man ni. Yung taga sa sumusunod mga labay nga mga adlaw mga kapuso, mas daghan ang mapriso. Ya kanang inyong mga tao nga gihuna-huna karon nga nalambigit sa flood control issue, may untag mapriso na po nag-apil. Ay. No? Okay, tanawa ron dagan sa investigasyon. Ano yung daghanang ni-resign sa ICI. So sa agi ana, subong kago na lang na. Sayang ba yung ora. Pero mo, tanaw na ko mo, purpose, no? Sayang nas oras. Paghihatag na lang tuglaho sa ombudsman. Pait ni mga tawhana. Sige lang. No? Ring dapita, gaba ramay inyo. Pero di is dapat mo settle o gaba engineer. Sugot ra mo gaba re ila. Sila rin na dato niya gaba le ira. Isa gumsugot. Dapat gaba plus preso. Ba? Dagang kayo mo gikawat. Pero nagkapahimo sa mong kwarta. Ay na yung mga kapuso. Nagitiigong oras diri sa ito ang tulumanon sa WS News 1. May pagpaminaw no, ni Mirna Aratea. Ma'am Annalyn Saldivar. Si Augusto Marfito. Si Putol maning comment section. No?
si Boss Eugenio Tagsip, for sure naminaw to, si Boss Riquillo Arnel, Boss Frank Oga, Happy New Year ninyo. Ano yung mga kapuso, managitigong oras diri sa atuang tulumanon sa Double S News Roundup. Sige hapon, kiniyang nyo ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote, at tangi ang 24 oras mo, sunod na. Mayang gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.